Yan. Sa birthday party ni Lolo. Matagal nang may kasunduan sa kasal ang mga pamilya natin. Nakikita mo pa ba? Ako bilang fiance mo. Kinwei. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi siya basta-bastang yaya. Asawa ko siya. Siya ang tunay na ina ng anak ko. Tunay na ina. Sinong niloloko mo? Kung gusto mong ihanap ng nanay ang bata, pwede rin naman ako. Isa lang siyang babaeng hindi alam kung saan nanggaling. Isang hamak na probinsyana. Hindi siya karapat-dapat na tumayo sa tabi mo. Hindi ikaw ang magpapasya kung karapat-dapat siya o hindi. Sa tuwing hinahawakan mo ang bata, hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Kung ikaw ang isasama ko, hindi ba't parang sinabi ko na rin sa lahat na may problema ang batang ito? Isa pa, hindi naman ako pwedeng bigla na lang magkaanak, di ba? Kung walang babae, paano ako mag-isang magkakaanak? Pero, tama na gunang pamilya Liang. Tigilan niyo na ang paniniran niyo. Xiaonan, magsalita ka. Ano ba talagang nangyayari dito? Lolo, ang batang ito ay sarili kong dugo't laman. Aking mahal na pamangkin. Hanggang ngayon ba naman? Ang gumamit ka pa ng ibang tao para lang linlangin ako. Sayang, hindi ka nga pwedeng magkaanak. Peke lang ang lahat ng yan. Huwag mong isipin na magagamit mo iyang walang kwentang report na yan. Para lokohin si ama. Paano mo nalaman na hindi ako pwedeng magkaanak? Maliban na lang kung, sige nga. Sumusobra ka na. Ganyan ka ba makipag-usap sa nakakatanda sa'yo? Nakakatanda. Kayo, karapat-dapat ba kayo? Gusto niyo lang namang agawin ang kapangyarihan. Sinadya niyo kaming pagbintangan at ipahamak. Anong walang tagapagmana? Lahat ng yan ay galing sa inyo. Awang kasinungalingan lang. Wala kayong patunay. Sino nang maniniwala sa inyo? Sinong nagsabing wala kaming patunay? Itong bata. Saan niyo naman siya napulot? Mayroon akong PTV footage bilang patunay. Naku! Paano nila nalaman ang pinagmulan ng bata? Lagot na. Ang mana. Mukhang mawawala na talaga sa amin. Teka. Bakit parang pamilyar ang eksenang to sa tuhod? Impossible. Siguradong pekininan. Siyempre magsasama kami habang buhay. Kailangan pa ba naming marinig yan mula sa'yo? Bilang isang yaya, araw-araw kang nagpapaganda ng sobra-sobra. Sa tingin ko, gusto mo lang akitin ang nan ko. Miskin, hindi po totoo yan. Binabalaan kita. Lugarin mo ang sarili mo. Huwag mong tanggapin ang sahod ng isang yaya. Habang nangangarap na maging ginang ng pamilya Liang. Mag-ingat ka. Huwag mo akong sisisihin ang totoong may bahay dito. Sa kung anong magawa ko sa'yo. Kinwei. Tao ko siya. Wala kang karapatang pakialaman siya. Lolo, kailangan niyo po akong ipagtanggol. Tingnan niyo po si Nan. Ngayon ay parang, inaagaw na ng yayang yan. Miskin, huwag po kayong mag-alala. Alam na alam ko po, ang aking lugar at mga responsibilidad. Pumunta ako sa pamilya Liang. Para lang alagaan ang baby. Wala akong ibang intensyon. Ang galing mong magsalita. Sino ba nang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip mo? Lolo, ginagamit niya lang po ang baby bilang dahilan. Para mapalapit kay Kuya Nan. Habang tumatagal, baka kung ano pa ang mangyari. Natatakot po talaga ako na si Kuya Nan dahil sa sobrang inosente niya. Ay mabulag. Sa mga pakana ng babaeng yan. Manahimik ka. Mula nang dumating si Xiao Jiang sa bahay na to, buong puso ang pag-aalaga niya sa baby. At ni minsan, hindi siya lumagpas sa kanyang lugar. At saka, hindi pa ako patay. Ang pagiging ginang ng pamilya Liang ay hindi pa para sa'yo. Model. Lolo, kailangan niyo po akong kampihan. Tingnan niyo po si Nanje. Ngayon, halos inaagaw na siya ng yaya na yan. Miskin, wag po kayong mag-alala. Alam na alam ko po ang aking posisyon at mga responsibilidad. Pumunta ako sa pamilya Liang para lang alagaan ang baby. Wala na po akong ibang intensyon. Ang galing mong magsalita. Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip mo? Lolo, ginagamit niya lang po ang baby para mapalapit kay Nanje. Baka kung ano pa nang mangyari. Natatakot po talaga ako na dahil sa kabaitan ni Nanje. Baka malin lang siya sa mga pakanan yan. At mabulag na lang. Tumahimik ka. Simula nang dumating si Xiao Jiang sa bahay, buong puso ang pag-aalaga niya sa baby. At hindi kailanman lumagpas sa linya. Saka, buhay pa ako. Ang pagiging may bahay ng pamilya Liang. Wala ka pa sa lugar para angkinin yan. Tita, ako po ang magiging manugang niyo sa hinaharap. Layang, hayaan niyo po akong subukan. Layang, hayaan niyo po akong subukan. Zai, anong ginagawa mo rito? Dito po ako sa hotel. Part-time cleaner. Nadaanan ko lang po kanina, narinig ko yung baby. Na sobrang lakas ng iyak. Hindi po talaga ako mapakali. Kaya pumunta po ako para tingnan. Tingnan ang bata. Palagay ko, naamoy mo lang yung na malambot ang puso ni Xiaonan. Kaya ayaw mong umalis. Ang mga babaeng probinsyanang tulad mo, na gustong umangat sa buhay. Malalim ang mga tinatagong balak.
Xiaonan, mas matimbang ang dugo sa tubig. Ganyan mo na lang ba sasaktan? Ang ina na, kadugot laman ng anak mo. Itong dalawang to, may silbi rin pala. Hindi na sayang ang paggamit ko sa shares ng Layang Corporation para makipagtransaksyon sa kanila. Kapag ako na, ang Rek, Layang, baliwala lang ang shares na iyan. Salamat sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin. Pero, hindi mo na talaga kailangan gawin to para sa akin. At galitin si Lolo. Ang karapatan sa mana ay matagal mong pinaghirapan. Yaya lang naman ako. Hindi ako karapat-dapat sa ginagawa mo. Xiaonan, bilisan mo, humingi ka na ng tawad kay Lolo. Siguradong may iba pang paraan para patunayan na walang kasalanan si Zai. Ma, Z, huwag kayong mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Xiaonan, hindi sa sinisermunan ka ng tito mo. Pero si Miss Jiang, isang batang dalaga pa naman. Hindi pwedeng pagkatapos mong may mangyari sa inyo. Tatakbuhan mo na lang ang responsibilidad, di ba? Nga, ang totoo niyan. Sa simula pa lang, ikaw, ang nagpumilit na isali siya sa gulong 2. O, tingnan mo ngayon ang nangyari. Nawalan pa siya ng trabaho. Kailangan mo siyang panagutan. Manahimik kayo. Akala niyo ba hindi ko? Di naman sa pinagsasabihan ka ni tita. Pero yung isip mo kasi, kailangan mong maging mas bukas. Ang mga lalaki kasi, kahit anong edad pa yan, gusto nila yung mga bata at makikinis. Normal lang naman yan, di ba? Tama. Tingnan mo si Miss Z. Bata. At yung mukha niya, sobrang lambot. Parang puputok sa pagkakinis. Ang sarap tingnan. Kung ako ang tatanungin. Ang Xiaonan natin. At si Miss Z. Ang pinakabagay. Kung ganon, marami palang salamat sa tito at tita ko. Sa pagbabasbas ninyo. At dahil sinabi yan ni tita. Ibig sabihin ba niyan? Mahilig din si tito. Sa mga batang babae. Bakit ka ganyan sumagot sa mga nakakatanda sa'yo? Ginagawa lang namin to para sa kapakanan at kaligayahan ni Xiaonan. Sa tingin ko, tumatanda na kayo. At nagiging ulyanin na rin. Kami ni Nanje ay magkababata. Ang mga pamilya natin ay may kasunduan na para sa aming kasal simula pa noong bata kami. Malinaw na kami ni Nanje. Ang itinadhana para sa isa't isa. Ikaw na bata ka. Ako. Tito, tita. Hindi ba't may usapan na tayo? Na kapag tinulungan niyo akong mapakasalan si Nanje, ibibigay ko sa inyo